Hi guys! Good morning! Welcome back pa dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa baby na talagang inaabangan na po ng mga Kimpaulandias nila Kim and Paolo. Grabe excited ang lahat ha. And anyway, tungkol din nga po ito sa pinapa-shoutout ni Darren na kung saan ay naging mitsa para po magkaroon ng kaguluhan at issues si Kim and Paolo. Pero bago po lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod natin chika. And ito nga, simulan na natin ang ating balitaan ngayong umagang ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng komento. So mula po kay Miss Day Magiyat, sabi niya rito, "Hey Gandara, hindi talaga may iwasan ang malagay sa ganyang sitwasyon si Paolo pag may mga ganyang issue. Kasi daw, bakit daw may dinala si Paolo? Bakit daw nang dinala ni Paolo si Kim sa Lupon, nawalan na mga pictures. Tapos merong lumabas sa picture nung una daw magkatabi sila, yung may hawak daw na mangga. Tapos itong huli, hindi na nga sila magkatabi pero ang suot daw ay pareho. Iniba lang daw para hindi halata. White ang t-shirt ni Paolo, yung sa girl white ang skirt. Pero ang short daw ni Paolo ay kulay ng blouse niya ng girl. At ang tanong, sino daw? Si Blanca Yao. Lumabas na yung issue na yan. Dapat magsalita na si Paolo. Sagutin niya kung sino nga naman si Bianca Yao. Kagaya ng ginawa niya noon doon sa ibang girl na nalink sa kanya. Dapat si Paolo ang sumagot niyan dahil siya ang nakakakilala sa girl. Yun lang naman ngayon ang issue kay Paolo na yung iba tuloy na makakimpaw, nahihilo yung iba. High blood, HP. Miss Day Magiyat, ayan. Thank you so much sa inyong comment. And ang masasabi nga lang po natin dito ay tungkol po sa bakit hindi linawin ni Paolo Avellino tulad ng ginawa niyang paglilinaw noon sa mga girls na naliling sa kanya. Meron po kasi nag-i-interview kay Pao noon, 'di ba? In-interview siya tungkol dun sa girl. Ngayon naman wala po nag-i-interview, wala naman po nagtatanong kay Pao. Paano niya lilinawin 'yon? Pero na lang kung mag-live mga kakimpaw tapos itanungin ng mga fans yung tungkol doon. Pero napaka-disrespectful naman pag gagawin natin yon. So, hayaan po natin ang media ang magtanong kay Paolo Avellino para mabigyan po ng linaw ang tungkol dito mga kakimpaw. And about naman sa picture, bakit si girl meron, bakit tong si Kim wala. Private kasi yung relationship nila mga kakimpaw, di ba? Hindi pa ba tayo sanay na masyado pong private ang kimpaw? O di ba yung sa Paris nga, malinaw naman na magkasama silang dalawa doon. Pero hindi pa rin po nagpo-post si Kim and Paolo na they are together, na talagang silang dalawang magkadate or selfie man lang nilang dalawa, di ba? So, napaka-private kasi nila. Yun ang masasagot ko doon. Anyway, about naman dito po sa cravings ng mga fans. Eto nga po, napapost po sila kasi nawakan nga ni Kimi yung chan ng friend niya mga kakimpaw. And sabi nga dito, "Are you craving it yet? We're craving it too." Nako, talaga lahat tayo. So dahil dyan ay nagmamanifest tuloy ang ilang mga fans, sana si Kimi rin. Sana si Kim na po ang sunod. Kasi nga yan po yung talagang pangarap nila para sa Kim Pao. Anyway, meron din nga po tayo nabasang write-ups patungkol dito na ang baby nga daw ng Kim Pao ay inaabangan na. So basahin ko lang po sa inyo, pasensya na hindi ko malalagay sa inyong mga screen dahil mahigpit po ngayon. Kaya babasahin ko na lang mga kakimpaw. Sabi dito, present ang TV host at actress na si Kim Chu sa isang masayang banding kung saan game na game niyang piniro ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa host na si Ruby Domingo. Sa post or sa Facebook post, makikita nakaupo si Kim habang masayang hinihimas ang tiyan ng nagdadalang taong asawa ni Ruby na si Mikey Pineda.
Todo tawa naman ang mag-asawa nang isigaw ni Kim ang salitang, "Daddy, Daddy, club ka na," kay Robby. Masayang masaya si Kim sa bagong yugto ng buhay ng kanyang kaibigan. Kaya naman agad niya itong ibinahagi sa kanyang Instagram page. Kalakip ang caption na, "Daddy Club na si Robby." Dahil sa nakakahawang vibes ng video, hindi napigilan ng mga netizens at fan kiligin. Partikular na ang mga shipper ng tambalang Kim Pao ni Kim and Paolo Avellino. Bumuhos agad ang iba't ibang hirit ng followers sa comment section na nag-aabang na rin sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ng aktres. Tila mas excited pa sila kay Kim na makita itong maging isang ina sa hinaharap. Narito ang ilan sa mga komento ng kanyang followers. "Next time, sana mami ka na rin, Kim Chiu. Sure, maganda rin yun. Next time, kau naman, sana makita namin na maging mami. Excited na kami sa iyo." O, diba? Totoo talaga ang mga fans, super excited yan para kina Kim and Paolo, lalo na kay Kim. Kasi nga, sa edad niya ngayon, ay tama lang para naman siya, umistep naman siya sa motherhood, mga kakimpaw. May nabasa nga ako na ito na lang daw talaga ang kulang sa buhay ni Kim. Kasi 'di ba, ano na si Kim, matagumpay na, business, career, at saka natupad na rin yung pangarap niya para sa kanyang pamilya. So, para naman sa kanyang sarili. Anyway, sabi dito, hindi rin pinalagpas ng solid Kim Pao fans sa pagkakataon na isama sa pangarap ang aktor na si Paolo Avellino, kung saan ay may biro pa tungkol sa pagkakaroon ng kambal. Sa susunod, babe, Paolo, Daddy Club ka na, may kambal na tayo. Sa susunod, kau na Kimi for twins. Hashtag Paolo Avellino, beke naman. Maghintay kami sa twins nyo. Talagang kambal, no? Ang gusto nila para sa Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo mga kakimpaw dito nga sa balita na si Paolo Avellino ay magiging part na ng It's Showtime family. Sabi dito, totoo kaya, nabasa ko sa post ng ibang fans na magiging part ng It's Showtime family si Paps. Parang di yata forte ni Paolo ang pagiging host. Pero kapag para kay Kimi, wala siyang tinatanggihan. Let's wait and see kung legit nga. Ayan, yan ang talaga maiintay natin. And sana nga, totoo na lang para wala pong nagiging issue kay Chinita Princess. Sa Showtime kasi, pati sa Showtime, nagkakaroon ng issue si Kimi. Kaya palagay ko, mas maigi na nga na maging parte si Paolo Avellino ng show para hindi po nababaling ang atensyon ng iba. Lalo pat ang bilis pong mapraning ng ilang mga fans, ang bilis pong makalimot. Tulad na lamang nga nito, ang pinapa-shoutout pala ni Darren kay Kimi ay si Kyle. Kung sinong Kyle ang tinutukoy. Isa lang naman ang kilala kong Kyle na friend ni Darren, mga Kimpaw. Siyempre ang kapwa niya Gen Z na si Kyle Echari. Batang-bata pa naman yun. Grabe naman. Little brother na lang yun ni Chinita Princess. So, bakit kikiligin si Kim doon? At bakit magiging praning kayo masyado sa kanya? Diba? Grabe, nakakaloka yung mga issues. Hanggang sa Showtime ba naman? Nagtatrabaho lang naman po ng maayos si Kimi, tas biglang magkakaroon ng issue. Actually, nagulat din talaga ako kung bakit pinapa-shoutout ni Darren si Kyle. Pero hindi pumasok sa isip ko yung may relasyon si Kyle at saka si Kimi tulad ng iniisip ng iba. Grabe, hindi po malandi si Kim Chiu. At saka ang bata talaga noon. Ang nasa isip ko, merong pustahan, may kulitan, may something, may ganyan, mga kakimpa. Kaya or baka meron pong utang na ganito, kaya pinapa-shout out. Kaya naku, naloloka na talaga ako. And siguro si Kimi, kung makakarating sa kanyang balita, sakaling makakarating sa kanyang balita na ini-issue siya na may relasyon with Kyle, ay nako, mapapa-O to the M to the G na lang talaga siya. At si Paolo, mapapatirik na lang talaga ang mata. Na, seryoso kayo? Grabe, parang wala naman kayong tiwala kay Kim Chiu niyan. Napaka-decente ni Kimi. Tapos gagawan nyo ng ganyang istorya. Nakakaloka kayo. Huwag kayong ganyan, ha? Hashtag team panatag lang po kayo dapat. Saka bestie Darren,
Sana magbigay ka na explanation na hinggil dito kasi hindi na siya biro. Sa mga mundo ng Kimpaw Lunches, napapraning na talaga yung iba. Para mabigyan ng kalinawan, 'di ba? Kahit sa simpleng post lang or video nila ni Kim, ganyan. Basta yung mga Kimpaw fans sinihingan siya ng explanation. Yung kahit hindi formal explanation mga Kimpaw, kahit backstory na lang, parang nagkukwento lang na mababanggit si Kai, tapos ganun, ganyan, kahit indirect na explanation, basta lang maging malinaw sa mga fans, ano yung context, bakit pinapa-shoutout si Kyle, yung mga ganyang bagay, para maging malinaw lang sa mga fans, diba? I don't think kinakailangan din naman, and I don't think kailangan sobrang formal na explanation na para bang ang laki ng nagawang kasalanan mga Kakimpaw na para bang big issue to. Yes, hindi siya big issue pero nagiging big dahil po sa kapraningan ng ilang Kimpaw Lanchas na kinakailangan parati talagang paalalahanan, kailangan laging i-remind, kailangan laging magpaliwanag sa kanila. Ay naku, nakakaloka. Kung sa bagay, if you are true Kimpaw fans, bakit kailangan natin magpaliwanag, di ba? Kung tunay kang Kimpaw fans, hindi ka mapaparaning at mag-iisip ng kung ano pa man, lalo na negative kay Chinita Princess sa kanyang pagkatao. Kasi bukod sa panatag ka, ikilala mo si Kim Chu, ang pagkatao ni Kimi, na hindi niya magagawa yung ganung bagay. And ano ba, na lang ako, naririndi na lang sa mga ganitong issues. Sunod-sunod na kasi, bukod sa issue dyan, sa pinapa-shoutout, dun pa sa jogging, hindi raw magkasama and all, tapos yung sa lupon, gumagawa na lang talaga ng issue. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig and kita-kits pumuli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.